Minasan, ohayo gozaimasu. Today I'm going to show you how a day in my life passes by as a care worker here in Saitama, Japan. Usually, nagsashower muna ako bago mag-almusal. Pero minsan, nababaliktad. And then to save time, cereals or oats lang muna kinakain ko sa umaga para madali lang i-prepare. 9 AM to 6 PM schedule ko sa work ngayon. At dahil nagbabike lang ako mula apartment hanggang facility, mas kaya kong i-manage yung travel time. Preferred ko rin to kaysa maghabol ng schedule ng train or ng bus. Tapos, tipid pa sa pamasahe. 4 degrees nga pala yung lamig sa labas kaya kailangan ng makapal na suot. Ngayon, ito yung route na lagi kong dinadaanan papunta sa work. Itong dinadaanan ko ngayon, one of my favorites. Stunning kasi para sa kanyang mga kulay ng puno. Kaya ngayong patapos na yung autumn, sinusulit ko na yung pagdaan dito. Ito nga pala yung Japanese persimmon, pero kaki yung tawag nila dito. Ayan yung usong prutas dito tuwing autumn. Gusto ko sana pumitas niyan kaso baka bawal. Ang mahal kasi niyan sa market. ...30 minutes din yung travel time ko kapag nagbabike. Kaya, exercise na din. Ohayou gozaimasu. Hai. 3日の日、服装わかるよね。はい、はい、スーツ。そうそう、スーツ。はい。ね、スニーカーダメだよ。スニーカーダメ。ダメ。はい、わかりました。みんなボビー君とか。してると思います。あ、ちゃんとスーツ。During this time, nire-remind nila ako about sa dapat isuot para sa Bonenkai or kumbaga pinaka year-end party ng company. So before 10 PM, piniprepare namin yung tea na iinumin ng inaalagaan naming mga matatanda. Pero this time, kokwa muna yung papainom ko sa kanila. Pero kapag may mga dumadating na bago, kailangan mo i-check yung temperature nila at saka yung blood pressure. To tell you honestly, ito yung trabaho na hindi ko inakalang magagawa ko. Soro-soro, hirogohan ni narimasu yo. Wasaikin ni modorimasho ka. Hai. During lunchtime, dito lang kami sa quarters kumakain para makatipid. Ito na rin yung pinakapahinga namin sa Nihongo para makapagtagalog naman kami. Pero itong kaklase ko, taga Davao yan. Kaya minsan,
nahirapan din siya mag-adjust mag-Tagalog. Maraming trabaho ang caregiver na hindi ko naisama dito sa video based on my experience. Isa to sa pinaka-challenging na trabaho na gawa ko. Araw-araw nakakapagod kaya tuwing uwian, palagi akong excited. Pero in general, fulfilling tong trabaho na to para sa akin. Kasi ramdam mong tumutulong ka lalo na sa matatanda. Pero nung nasa Pilipinas pa lang ako, laging sa office or related sa computer yung ginagawa ko. Pero simula nung nakarating ako dito sa Japan, puro physical yung naging trabaho simula nung estudyante pa lang. Nag-umpisa ako sa pagbubuhat ng mga kahon, nagtiklop ng mga malalaking kumot, at ngayon, caregiver. Isa sa mga culture shock na na-encounter ko dito sa Japan, masasabi ko nakakaiba yung work culture nila. Sobrang pulido, ma-effort, at sobrang big deal sa kanila ng oras. Kaya naman nung nalito ako ng isang beses sa trabaho, hindi ko na hinayaang maulit. Gutom na ako ng mga oras na to kaya nag-decide ako na pumunta sa pinakamalapit na convenience store para bumili ng pagkain. Alam ko kasi na pagka-uwi ko sa apartment, saka pa lang ako makapagluto ng pagkain. At dito ko na nga tatapusin yung vlog na to. Don't forget to take a good rest after work. Matamit yan eh.